Magandang araw mga boss, isang buwan lang problemado itong manugang ko dahil nga sa mabibrate itong motor niya. Kaya ako na yung nag-check up. Yung box daw, oblong? Opo, pang 8 daw. Ang ingay oh, bearing yan eh oh. Tapos oblong yung gulong. Yung gulong po ang off ng pang. Oo. Hindi yung mouse. Sama nung kain ng gulong, hindi pantay oh. Kaya nga po parang... Bukol-bukol. Oh. Ayun, pa yung gilid pa. Ayan oh, tingnan mo oh. Bukol-bukol yung kain. Sa nakita ko dito, ang problema, itong gulong hindi yung mags. Dahil nga sa... Sama nung kain ng gulong niya eh oh. Yan ang pinanggagalingan ng problema. Kaya itong motor, pag nasa biyahe na, makakaramdam ka talaga ng vibration dahil nga sa hindi pantay yung pudpud nitong gulong. Nang pinagawa daw kasi itong motor, ang pinalitan yung ball race dahil nga sa doon daw nanggagaling yung vibration. Kaya lang ganun pa rin, mabibrate pa rin daw itong motor kapag tumatakbo. Kaya nung ibinalik, ang pinalitan naman daw yung rubber link stopper naman daw. Tapos pag hindi pa rin daw nawala yung vibration, may bushing naman daw napapalitan. Pasensya na kayo mga boss, hindi ko masyado kabisado yung parts nitong motor. Kayo lang yung nasabi sa akin ng manugang ko. Kaya lang napansin ng manugang ko na parang nanghuhula na lang daw itong gumagawa. Kasi nga kahit pinalitan na ng pyesa, hindi naman daw nababawasan yung vibration nitong motor niya pag nasa biyahe. In short, mauga pa rin itong motor niya na yung problema nga nandun pa rin. Alam niyo mga boss, kapag ang isang sasakyan magalaw siya pag umaandar or bauga yung kaha, sa gulong agad ako tumitingin. Ibig sabihin may oblong. Ganon din ang ginawa kong pag-check up dito sa motor. Kaya kung mapapansin yung camera ko dyan kaagad nakatutok sa gulong di ba? Wala na akong ibang tinignan Kumbaga direct to the point, sa gulong agad ako nag-check up. Kaya sinabihan ko agad itong manugang ko na palitan na itong gulong niya kasi delikado yan. Unang-una, angkas niya pa yung anak ko. Buti sana kung siya lang. Joke! Sa pagtanggal nitong gulong mga boss, madali lang. Dito sa side cover, hihilahin nyo lang yan dahil nakaklip lang naman yan. Tapos dito sa dulo mga boss, dahil may nakapako dyan na screw, ayan o, kung makikita nyo, tatanggalin nyo lang yung isang screw gamit yung Phillips screw. Pag natanggal nyo na yung screw dyan, mahuhugot nyo na itong, or matatanggal nyo na itong side cover nya. Tapos dito naman sa mapter nya, meron akong tinanggal dyan na 4 na bolt na number 14. Sa exhaust pipe nya naman, meron akong tinanggal dyan na 2 nut na number 10. Ito na yung isang nut mga boss, natanggal ko na siya. Tapos yung pangalawa, tatanggalin ko na rin. Actually mga boss, para hindi kayo mahirapan, pag tinanggal nyo itong 2 nut dito sa exhaust pipe nya, medyo ipatagilid nyo ng kaunti itong motor. Tapos pag natanggal nyo ng 2 nut, pwede mo na ngayon i-pull out itong tambucho mo. Isunod ko naman sa tatanggalin dyan itong swing arm nya. Gagamit ka dyan ng socket wrench na number 24 para matanggal mo itong nut dito sa swing arm. Biro nyo mga boss, tatanggalin nyo lang dito yung gulong. Pero kung mapapansin nyo, ang daming tornilyong tinatanggal Ayan mga boss, natanggal ko na yung pang-4 na bolt dito sa swing arm nya. Kaya mapupull out ko na yan. Tapos ito namang spacer nya, tatanggalin ko yan. Kaya lang may mga nakapulupot siya na buhok. Kaya tinanggal ko muna. Dito nga pala sa swing arm niya mga boss, meron dyang bearing na nakalagay. Ayan kung mapapansin nyo, nang pinihit-pihit ko nga yan, ramdam ko magaspang siya umikot. Tanggalin ko muna itong spacer, tapos paikutin ko ulit yung bearing dito sa loob ng swing arm. Ayan mga boss, magaspang talaga siya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, gagrasahan ko yan. Pero bago yun mga boss, ugain ko muna itong gulong niya kung meron siyang problema sa bearing. Dahil okay naman siya mga boss, wala naman akong maramdamang kalug dyan, wala siyang problema, ibig kong sabihin. Tatanggalin ko muna itong 2 Allen bolt dito sa tapalodo niya para mailihis ko itong tapalodo nang sa ganun mailusot ko naman itong gulong. Ayan mga boss, dito sa gilid ng tapalodo natanggal ko na yung isang Allen bolt. Dito naman sa ibabaw meron pang isa yan. Kaya tanggalin ko rin yan mga boss. Ayan, kung makita nyo natanggal ko na yung 2 Allen bolt. Pwede ko na ngayon ilihis itong tapalodo niya. Tapos mailulusot ko na ngayon itong gulong. Ayan Ayan. Medyo kumapit pa itong gulong ng kaunti pero matatanggal din yan. Ayan mga boss, tanggal ko na itong gulong. Tapos pinaliwanag ko na sa manugang ko na kailangan niya na talagang palitan itong gulong dahil nga sa hindi maganda yung pudpud niya, bukol-bukol na. Ayan Kaya ayan ang pinanggagalingan ng vibration ng motor niya kapag umaandar siya o nasa biyahe siya. Actually mga boss, inovertaken nga siya ng kapwa niya rin rider na sinabihan siya na yung mags niya daw oblong. Pero nung dinala niya sa akin itong motor para i-diagnose ko kung saan nga nanggagaling yung vibration nitong motor niya, ang nakita kong problema hindi naman yung mags kundi yung gulong niya, hindi maganda yung kain. Kaya sinabihan ko sila mag-asawa na bumili na sila ng bagong gulong.
Kaya lang nag-react yung anak kong babae na wala pa daw silang budget. Baka daw may budget ako dahil sa ako naman daw yung nakaisip na palitan yung gulong. Sabi ko, ala, pinacheck nyo sa akin kung ano problema tapos ako rin pala gagastos para sa gulong nyo. Ano ba yan? Ganun na pala kalakaran ngayon. Eh di wow. Sa bagay, utos naman ng Diyos yun na kung may magagawa kang mabuti para sa kapwa mo, gawin mo ng madali. Dahil ang paggawa mo naman ng mabuti, kailanman hindi naman yan magbubunga ng masama. Kaya wala na akong magagawa kundi magpaluwal na lang. Pero bago ko sila pabilihin ng bagong gulong, sabi ko, linisan ko muna itong brake drum ng preno niya. Dahil nga bukod sa kinalawang na siya, marumi na rin yung loob. Kaya nililis ko muna. After ko nga malinis itong brake drum niya, dumating naman itong misis ko bakit daw kailangan palitan itong gulong. Delikado to, lumobo na yung gulong niya eh. Kaya nga bibili ng gulong. Oo. Ngayon na? Oo, dapat palitan yan gulong. Grabe mga boss, ano? Dumaan talaga ako sa screening. Parang ayaw pa maniwala sa hatol ko eh. Saan ka pa? Libre na check-up, libre na diagnose, libre pa labor. Pati pagbili ng gulong, ako pa. Mabuti na nga lang hindi kalug itong bearing niya. Kung hindi, paktay! Kaya ang gagawin ko dito mga boss, lalagyan ko na lang yan ng grasa. At dahil nga sa meron itong lock ring, tatanggalin ko muna yan gamit itong circlip plier. Yun lang mga boss, ubigkas. Pero natanggal ko na itong lock ring niya. Tapos itong kumukover dito sa bearing, mga boss, kung makikita nyo, sisikwating ko lang yan ng manipis na flat screw. Ayan o, plastic lang naman yan mga boss eh. Sikwating nyo lang yan, matatanggal yan. Tandaan nyo lang mga boss na kaya ko ito i-regrease dahil nga sa wala naman itong kalog kundi magaspang lang siyang umikot. Na pag ganyan ang problema, nilalagyan ko lang yan ng grasa. Kahit sa mga sasakyan mga boss, ginagawa ko yan. Sa mga idler bearing, ganyan lang ginagawa ko. Kahit sa wheel hub bearing, ganyan din. Pero ginagawa ko yun with good condition. Kasi pag may kalog na itong bulitas niya dito sa iniikutan niya o dito sa housing niya, mga boss, hindi ko na yan nire-grease, pinapapalitan ko na talaga yan ng bago. At subok ko kasi mga boss na yung stock na bearing mga boss, matibay yan eh, kasi ipapalit ko na bago, mas titibayan ako sa mga stock eh. Balik na ako dito sa bearing na nirepack ko. Kung makikita nyo, nilagay ko na itong plastic cover niya. Sa paglagay niyan mga boss, idiin nyo lang yan tapos ipaikot nyo yung daliri nyo para mag-lock itong plastic cover niya dito sa bearing. Ayan mga boss, taglock na siya. Pwede mo na ngayon punasan ng basahan yan para itong grasa wag nang kumalat pa. Yan. Tapos isunod mo naman ilagay itong lock ring niya. Gamit ka ulit ng circle plier para mailagay mo ng maayos itong lock ring. Siguraduhin nyo lang na itong lock ring na ipasok nyo yan dito sa gatla niya. At kung sa palagay mo nakalapat naman siya ng maayos, pwede mo nang ilagay itong oil seal. Nakita nyo naman siguro kung paano ko tinanggal itong oil seal. Sinikpot ko lang yan gamit yung flat screw. At sa pagkabit naman ng oil seal, nakita nyo, isinentro ko lang yan dito sa pagkakabitan niya. Tapos idiniin ko. At tapos nung pinunasan ko para matanggal yung grasa. At dito naman sa kabilang side, tinanggal ko lang dyan yung sumobrang grasa. Tsaka ako kayon, inilagay na itong spacer niya. Ayan mga boss, okay na. Sunod ko naman gagawin dyan, punasan ko muna itong swing arm niya. Para naman pag ibinalik ko itong maruming swing arm, malinis siya. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong isa pang spacer niya. Pero bago yun, linisan ko muna itong spacer mga boss. Kahit na napunasan ko na yan, meron pa rin siyang kalawang dito sa gilid. Kaya ginamitan ko yan ng steel brass. Na pag malinis na, pwede ko na ngayon ilagay itong spacer niya dito sa swing arm. At dahil sa dumating na itong bagong gulong mga boss, bago ko ilagay yan, pahiran ko muna ng kaunting grasa itong pinaka-spindle niya. Tapos ito na ngayon yung bagong gulong mga boss. Siyempre naipakabit na rin yan dito sa mags. Nakita nyo naman di ba? Pati yung mags, nilinis ko na rin yan. Kung mapapansin nyo nga, itong under chassis niya, nilinis ko na rin eh. Ikabit ko na nga itong gulong. Sa pagkabit naman itong gulong, siguraduhin yung nakalapat ng maayos itong mags niya. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong swing arm. At pag nailapat mo na ng maayos itong swing arm dito sa spindle niya, pwede mo na ngayon ilagay yung nut na number 24. Ayan mga boss, pinakapit ko na siya sa thread. Tapos gamit itong impact wrench ko, ipa-final ko na yung higpit. Tapos yung bolt na number 14 dito sa baba ng swing arm, ilalagay ko na yan. Ipakapit ko na yan sa thread niya. Tsaka ako ngayon gamitan yan ng socket wrench number 14 para i-final ko na yung higpit. Pati yung nut ng swing arm mga boss na pinaglagyan ko ng gulong, i-final ko na rin yung higpit dyan. Dahil sa okay na yung higpit ng nut, paikutin ko itong gulong kung wala ba siyang sabit. At para makita ko na rin na pantay na yung ikot ng gulong, hindi katulad kanina na parang oblong na hindi mo maintindihan eh.
At dahil sa okay naman na siya mga boss, ilagay ko na itong isa pang bolt na number 14 dito sa swing arm. Ayan, ipinakapit ko na yan sa thread niya, tapos gamitan ko na yan ng impact wrench ko para ma-final ko na yung higpit. Tapos ilapit ko muna itong camera para itong nasa likuran ng tapalodo, mailagay ko na. Pag nailapat ko na ng maayos yan, pwede ko na ngayon ilagay yung dalawang Allen bolt. Ito sa gilid, isang Allen bolt yan mga boss, tapos ipa-final ko na yung higpit niya. Susunod dyan, sa ibabaw naman, yung isa pang Allen bolt. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na rin sa thread niya, tapos hinigpitan ko na rin yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito na ako ngayon sa pagkabit ng muffler. Ipapatagilid ko itong motor, tapos isasalpak ko na ngayon itong pipe niya dito sa exhaust. Tapos ipakapit ko na sa thread itong nut niya na number 10. Ayan mga boss, ipakapit ko na yung isa, ito naman yung pangalawang nut. Ipapakapit ko na rin yan dito sa thread niya. Pag naipakapit nyo na yung dalawang nut, pwede nyo na ngayon i-final yung higpit gamit itong socket wrench nyo na number 10. Tapos balik ulit ako dito sa muffler niya. Dahil nga sa nailagay ko na yung dalawang bolt na number 14, meron pa akong dalawang bolt na ilalagay. Ayan yung pangatlong bolt na ilalagay ko mga boss, pinakapit ko na sa thread at dito sa ilalim yung pang-apat na bolt. Pinakapit ko na yan, tsaka ako ngayon gamitan ng socket wrench na number 14 para ma-final ko na rin yung higpit. At pag okay na yung pagkakahigpit ko dito sa mga bolt niya, isunod naman namin sa ilalagay itong side cover niya. Sa paglagay yan mga boss, itatapat nyo lang naman itong side cover dito sa pagkakapitan niya, nakaklip lang naman yan. Basta't pag naitapat nyo na siya, tsaka nyo ngayon siya idiin para mag-lock na itong side cover. Tapos dito sa likuran ng side cover, ibalik mo na yung screw na nakalagay dyan, higpitan mo ng maayos. At pag okay na, i-check ko ulit itong ikot ng gulong. Dapat wala siyang sabit. Pangalawa, makita mo yung ikot ng gulong mo. Talagang balanse na yung ikot niya. Hindi na gaya ng dati. At para sigurado mga boss, sabi ko nga dito sa banugang ko, i-road test niya. Sabi nga ng anak kong babae, baka daw pwede yung harapan, i-check ko rin, baka oblong yung gulong. Ang sagot ko agad, hindi, okay yun, maganda pa yun. Para kasing alam ko na naman yung susunod na mangyayari. Kaya sabi ko sa manugang ko, i-road test niya na itong motor. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Tignan natin kung ano resulta dito sa ginawa natin. Ayan na mga boss, malapit na. Ayun mga boss, nag-thumbs up na. Ibig sabihin, wala nang vibration itong motor. Salamat. Sobra na may gumawa nyo ba ng sinikap yung ano kung oblong lang yung gulong? Okay na, hindi na nag-aano? Sabi sa inyo eh, buti pinacheck mo sa akin.